O teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? Sir, baka pwede wag din ang iyan sa ano. Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakakit. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Kung ikaw ay isang guro sa Pilipinas, isang taong nagbibigay ng kanyang buhay para turuan ang susunod na henerasyon, at isang araw, habang nagmamaneho ka, may opisyal na lumabas, sinita ka, at pagkatapos ay sinimulan kang i-video nang hindi mo hinihingi ang pahintulot at i-upload sa social media para makita ng buong mundo. Ano ang mararamdaman mo? Pero narito ang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Ang lalaking gumawa niyon ay hindi isang ordinaryong tao sa kalye. Siya ay isang opisyal ng MMDA. Kasi ang tunay na issue sa kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang motorcycle rider na walang helmet. Hindi lang tungkol sa isang viral video. Hindi lang tungkol sa isang suspension. Ito ay tungkol sa isang mas malaking tanong. Kung saan nagtatapos ang autoridad ng isang opisyal ng gobyerno at kung saan nagsisimula ang karapatan ng bawat mamamayan. At ang sagot sa tanong na iyon ay nakakaapekto sa ating lahat. Balikan natin ang lahat kasi para maintindihan ang buong kwento, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari. Noong isang Lunes, sa Baclaran, Parañaque, si Gabriel Go, ang Special Operations Group Strike Force Head ng MMDA, ay nagsasagawa ng kanyang regular na clearing operations. Nakita niya ang isang motorcycle rider, isang guro, na nakasakay ng walang helmet. Violation iyon. Malinaw na violation. Walang duda doon. Pero ang nangyari pagkatapos, iyon ang naging problema. Pero hindi lang sinita ni Gabriel Go ang guro. Ayon sa viral video na kumalat sa social media, sinabi ni Go sa guro, "You're just a blur. Don't just say your name." At hindi lang iyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone, i-video ang guro at i-upload ito sa social media. Nang makita ng guro ang camera, tumutol siya. Sinabi niyang huwag siyang i-video, pero nagpatuloy pa rin si Go. At iyon, ang pagtutol ng guro, ang pagpapatuloy ni Go, iyon ang naging sentro ng buong kontrobersya. Kaya naman, nang makita ng Teachers Dignity Coalition ang video, agad silang kumilos. Nagsulat sila ng reklamo sa MMDA. Kinondena nila ang inasal ni Go at hiniling nila na aksyonan ang nangyari. At hindi lang ang Teachers Dignity Coalition, ang buong social media ay nagalit. Mga komento ng pagkondena, mga post ng pagpuna, mga tao mula sa iba't ibang sektor, lahat ay nagkakaisa sa isang bagay. Ang ginawa ni Go ay hindi katanggap-tanggap. Pero narito ang pumihit sa buong kwento. Nang tinanong ang MMDA chairman na si Romando Artes tungkol sa insidente, ang kanyang sagot ay nagpakita ng komplikadong sitwasyon. Sinabi ni Chairman Artes, "What if you're in a public place? You don't have to seek consent. You don't have to seek the consent. That's my belief personally and as a lawyer." Kaya naman, sa isang banda, ang MMDA chairman ay nagtatanggol sa prinsipyo na ang mga nasa pampublikong lugar ay maaaring i-video. Pero sa kabilang banda, inamin din niya na kailangan nilang i-review ang kanilang patakaran at maaaring kumonsulta sa National Privacy Commission para malaman ang mga limitasyon. Kaya naman, ang MMDA ay gumawa ng dalawang hakbang. Una, si Gabriel Go ay pansamantalang sinuspinde mula sa pakikilahok sa MMDA clearing operations. Pangalawa, binigyan siya ng show cause order. Hinihingan siya ng paliwanag tungkol sa kanyang viral na pahayag laban sa guro. Pero mahalaga ang paglilinaw ni Chairman Artes. Si Go ay hindi sinuspinde mula sa trabaho. Sinuspinde lang siya mula sa clearing operations habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pero narito ang mas malalim na tanong na lumabas mula sa insidenteng ito. Ang tanong ng data privacy. Ayon sa National Privacy Commission, ang pagkuha ng video ng isang opisyal ng gobyerno sa kanilang operasyon at ang pag-upload ng video na iyon sa social media ay dalawang magkaibang bagay. Sinabi ng NPC, ang pagkuha ng video bilang record ng isang ahensya, maaaring protektado iyon.
Pero ang pag-upload nito sa social media, iyon ay ibang usapin na. At ayon sa NPC Circular 25.01, may mga patakaran tungkol sa kung paano maaaring gamitin ang mga video na nakuha sa panahon ng operasyon ng gobyerno. Kaya naman lumabas ang isang mahalagang punto mula sa isang data privacy expert, si Attorney Enrique Buco de la Cruz Jr. Ayon sa kanya, ang katotohanan na tumutol ang guro sa pagkuha ng video ay isang mahalagang salik. Sinabi niya, "The mere fact that he objected to the video being made, I hope they didn't upload it because the person objected." Ibig sabihin, kahit nasa pampublikong lugar ang guro, ang katotohanan na aktibong tumutol siya sa pagkuha ng video ay nagpapakita na gusto niyang protektahan ang kanyang privacy. At iyon, ayon sa data privacy expert, ay dapat na isinaalang-alang ni Go bago niya i-upload ang video. Pero narito ang mas malaking konteksto na kailangan nating pag-usapan. Hindi ito ang unang beses na naging kontrobersyal si Gabriel Go. Noong 2025, naging viral din siya dahil sa kanyang pagsaway sa isang pulis sa Quezon City. At dahil sa insidenteng iyon, ipinagbawal ang vlogging ng MMDA operations. Pero ayon sa MMDA, ang video na kinuha ni Go sa guro ay hindi para sa vlogging. Sinabi ng MMDA, ang video ay para sa proteksyon ng kanilang mga empleyado bilang ebidensya ng kanilang operasyon. At iyon ang nagpapakomplikado ng buong sitwasyon. Kaya naman, ang MMDA General Manager, si Police General Nicholas Torre III, ay lumabas at nagbigay ng mas malinaw na paliwanag. Ayon sa kanya, ang pagkuha ng video at ang pag-upload ng video ay dalawang magkaibang bagay. Sinabi niya, "Video capturing materials. Upload is an altogether different thing. I take agency protection record. It may or it may not be uploaded." Ibig sabihin, ang MMDA ay may karapatang kumuha ng video bilang record ng ahensya. Pero ang decision kung i-upload ito sa social media, iyon ay isang hiwalay na decision na may sariling mga patakaran at limitasyon. At sa kasong ito, ang pag-upload ng video ni Go sa kanyang personal na social media page, hindi sa opisyal na page ng MMDA, iyon ang naging problema. Pero narito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mensahe na naipadala ng insidenteng ito sa buong komunidad ng mga guro sa Pilipinas. Ang mga guro, ang mga taong nagbibigay ng kanilang buhay para turuan ang ating mga kabataan, ay nararamdaman na sila ay hindi protektado. Na kahit sila ay may violation, kahit mali ang kanilang ginawa, sila ay may karapatang tratuhin ng may dignidad. Sila ay may karapatang hindi mapahiya sa harap ng publiko. Sila ay may karapatang hindi gamitin bilang content para sa social media. At iyon ang puso ng buong kontrobersya. Kaya naman, ang Teachers Dignity Coalition at ang maraming grupo na sumuporta sa guro ay hindi lang nagrereklamo tungkol sa isang video. Sila ay nagtatanggol ng isang prinsipyo na ang bawat Pilipino, kahit may violation, kahit nagkamali, ay may karapatang tratuhin ng may respeto at dignidad ng mga opisyal na dapat ay naglilingkod sa kanila. At ang prinsipyong iyon ay hindi lang para sa mga guro, iyon ay para sa lahat ng Pilipino. At ngayon, habang nagpapatuloy ang administrative investigation ng MMDA, habang naghihintay ang Teachers Dignity Coalition ng resulta, habang pinag-aaralan ng National Privacy Commission ang kaso, ang buong bansa ay nanonood. Kasi ang kasong ito ay nagtatanong ng isang napaka-importanting tanong. Hanggang saan ang autoridad ng isang opisyal ng gobyerno? At kung saan nagtatapos ang autoridad, doon nagsisimula ang karapatan ng mamamayan. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Isang video, isang guro, isang opisyal. Hindi ito basta isang viral moment. Hindi ito basta isang kontrobersya sa social media. Hindi ito basta isang suspension na makalipas ay malilimutan. Ito ay isang pagsubok,
Isang pagsubok kung ang mga opisyal ng gobyerno ay tunay na naglilingkod sa mga mamamayan o gumagamit ng kanilang posisyon para mapahiya ang mga taong dapat nilang protektahan. At kung ikaw ay isang guro na nagbabasa nito ngayon, o isang magulang ng isang guro, o kahit sinong Pilipinong naniniwala sa dignidad ng bawat tao, naiintindihan kita. Ang galit na nararamdaman mo, ang pagkabigo sa nangyari, iyon ay lehitimo. Kasi ang mga guro ay hindi lang mga empleyado. Sila ay mga bayani ng pang-araw-araw na buhay. Mga taong pumupunta sa trabaho araw-araw, nagbibigay ng kanilang oras, lakas at puso para sa mga batang hindi man lang nila pamilya. At ang pinakamababa nilang nararapat ay ang respeto. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito isang kwento ng isang opisyal na nasuspinde. Ito ay isang kwento ng kung saan nagtatapos ang awtoridad at nagsisimula ang karapatan. At kung paano ang isang viral video ay naging salamin ng mas malaking issue tungkol sa dignidad ng bawat Pilipinong mamamayan. Ang insidente sa Baclaran ay tapos na. Ang video ay viral na. Ang suspension ay nangyari na. Ang investigation ay nagsimula na. Pero ang tanong na lumabas mula sa lahat ng ito, ang tanong tungkol sa dignidad, tungkol sa privacy, tungkol sa kung paano dapat tratuhin ng mga opisyal ng gobyerno ang mga mamamayan, iyon ay hindi pa tapos. Kasi ang sagot sa tanong na iyon ay hindi makukuha sa isang administrative investigation, hindi makukuha sa isang show cause order, hindi makukuha sa isang suspension. Ang sagot ay makukuha lang kapag ang bawat opisyal ng gobyerno, bawat taong binigyan ng awtoridad ng mga mamamayan, ay naaalala kung bakit sila nandoon. Hindi para mapahiya ang mga tao, hindi para gumawa ng content sa social media, hindi para ipakita ang kanilang kapangyarihan, kundi para maglingkod, para protektahan, para ipagtanggol ang dignidad ng bawat Pilipino. Kahit ang mga Pilipinong nagkamali, kahit ang mga Pilipinong may violation, kahit ang mga Pilipinong hindi perpekto, kasi iyon ang tunay na trabaho ng isang opisyal ng gobyerno. At hanggang hindi naiintindihan ng lahat ng opisyal ang prinsipyong iyon, magpapatuloy tayong makakakita ng mga insidenteng tulad nito. At magpapatuloy tayong magtanong, sino ba talaga ang naglilingkod sa sino?